Good morning ladies and gents. Kamusta? Almost weekend, it's Friday. So magkikantuhan lang tayo. Ano ba magagandang mga motor ng Kawasaki this 2026. So medyo excited ako dun, no? Dun sa ilalabas sila mga motor. Lamig na ng panahon, no? Kaya kahit na mainit, nag-jacket ako eh. Kahit na maaraw. Una yung Z900 RS, ang ganda eh. Kawasaki kasi hindi nila tinanggal yung Z900 RS. In-update pa nila, nilagyan nila ng features ng bagong Z900 SE. So sobrang ganda ng motor na yun. So mahirap pa ka nang pumili ngayon kung XSR 900 or meron pa pala CB1000F, tapos yung C900 RS. Pero ako Kawasaki ako eh. Gusto ko talaga yung classic look ng Z900 RS, yung pogi. Yung gusto ko, yung Z900 SE. Shoutout kay Boss Gio Rides. Yan yung ano niya, yun yung motor niya, Z900 SE. Sana all na lang eh. Tsaka kay Stax, nakalimutan ko yung pangalan. Basta yun yung mga pinapalo ko na naka Z900 SE na 2025. Tapos yung siyempre yung Z1100. Yun ang isa pang highly anticipated. Binago yung itsura. Para lang siyang Z900 SE na malaki. Tapos lahat ng features nandun doon, IMU, traction control, siyempre. Dati kasi yung Z1000R talagang basic na bike yun eh. Wala kang makikitang features dun, talagang raw. Doon kasi ang ganda ng itsura ng Z1100 eh. So mapapaisip ka ngayon kung mag-upgrade ka from lower CCs, galing kang Kawasaki, galing kang kunwari ZX6R, tapos C650 or Ninja 650, tapos lilipat ka ng higher CC, pupunta ka ng naked. So mamimili ka ngayon sa dalawa, kung Z900 SE or Z1100 yung kukunin mo, Z1100 SE. So mahirap, pero sabi na parang may napanood ako sa vlog na medyo mahal pa yung siyempre bagong release eh, Z1100. Z1100 nakita ko na din yun, bago din release yun, ngayong taon lang. Pero highly anticipated talaga yung Z1100. Matagal na inaantay ng mga Z1000 owners yun, na magkaroon ng update dun sa Z1000R.
Nagpapalaki nga tayo. Ang pinang-upgrade ko talaga, ang gusto ko upgrade is Z900 SE. Pwede na ako dun. Basta meron ako isang inline 4 bike. Pero syempre, tatago ko pa rin to si C650. Hindi ko siya mabenta eh. Parang hindi ko kaya ibenta. Medyo may sentimental value to sa akin. Tsaka saya na gamitin eh. Sabi ko nga sa inyo, pag nasanay kayo dito sa big bike na to, para lang siyang underbone eh. With syempre high displacement, malakas yung power, malakas yung torque. Enough for city roads. Actually gusto ko talaga mag 1,000. Sabi ko nga doon sa dati nating vlog. Pero parang di ko naman magagamit eh. Hindi naman ako nagtatrack. Actually enough na sa akin to, pero syempre gusto ko matry yung inline 4. Nag-ride naman ako dati ng inline 4 pero sa mga tropa lang. Mga CB650, Z1000 na-try ko na din. Sobrang lakas. Sa bigat, manageable naman. Yun nga lang, malakas talaga sa konsumo, sa gasolina. So pag may ganun ka, hindi mo na dapat pinaproblema yung gasolina, panggas. Dapat marami kang panggas. Traffic talaga dito, ladies and gents. Dito sa lugar namin, Fairview.
So chill ride lang tayo ngayon, no? So yan, yun ang pinaka-excited ako ng mga motor na lalabas ng Kawasaki. Kasi Kawasaki fan tayo and Yamaha pala. Actually lahat naman ng motor, pero yun na yung preferred ko ng mga brands. So Kawasaki is solid brand din talaga, hindi kayo mapapahiya, ladies and gents. Pag nakabili kayo ng big bike ng Kawasaki, maganda talaga. Hindi naman perfect, pero okay na for the price. Sulit na. Ladies and gents, dito ko natatapusin yung vlog. Nagkape lang tayo saglit, tapos umuwi na din. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa channel natin. Ride safe kayo palagi and God bless everyone.